Ayan, praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning po. Pwede po bang anayahan kayo na tumayo? And let us form po a circle. Ayan, and then we can pray po for one another. Ayan, and for our service po. Ayan, God bless everyone. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah! Sige po, a blessed Sunday po sa bawat isa. At pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon ngayong umagang ito? Yung malakas na palakpak para sa ating nag-iisang Diyos. Hallelujah! Are we excited to praise the Lord this morning? Amen po ba? Amen. At bago po tayo maging excited na sa pagpupuri sa Panginoon, maaari po bang ngitian naman po natin yung mga katabi natin? Batingin po natin ng isang magandang umaga, and even po sa mga online, nasa online, no? Magandang umaga po sa ating lahat. And napakasarap po na tignan na tayo po ay nagkakaisang lahat po. Amen po ba? Amen. Kasi po napiplease po ang Lord kapag ang mga anak niya ay iisa ang puso at pananampalataya. Amen. And sige po, pwede po bang tayong lahat ay pumikit? And tayo pong lahat ay manalangin. Let's just bow down our heads and let us just focus in God's presence. Hallelujah, O God. Lord, Panginoon, we acknowledge your mighty, your holy and majestic name in this place, O God. Lord, maraming salamat sa patuloy na katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon, Lord. Sa buong linggong ito, Lord, pinatunayan mo muli, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin. Lord, you've done so much for us. And Lord, today, ito lang po yung maibibigay namin sa iyo pabalik, Panginoon. Yung pag-awit namin, yung panalangin namin, yung pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, right now, Panginoon, tanggalin mo, Panginoon, yung mga tinik sa puso namin, Lord. Yung mga gumugulo sa isipan namin, Lord. Pakalinisin mo ang mga puso namin, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay mapunta kami dun sa pinakarurok, Panginoon, ng iyong presensya, O God. And Lord, we are just expectant of your move. We believe in your power, O God. And so, Lord, Panginoon, sa iyo kami, Panginoon, titingin ngayon. And Lord, hindi kami mag-aatubili, Panginoon, na itaas yung mga kamay namin, na awitin, Panginoon, ang mga papuri sa iyo dahil nararapat ka sa lahat ng ito, God. Lord, to you be all the glory and all the praises of your people. In Jesus' mighty name we shout, Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. Come on! Hallelujah! Ibigay ang malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos. Kung naniniwala ka na mabuti ang Panginoon, ibibigay mo ang lahat ng awiting ito. Hallelujah! Come on!
that here we are worshiping the living God. Come on, let's sing. Here I am, I've come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you one offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. Come on, every voice. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Hallelujah, God. We want to praise you. We want to honor you, our King. Come on, patuloy po nating awitin. Here I am. Here I am. I've come to take you. Here I am. A life you change. To bring to you, God. To bring to you one offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? Come on, itaas ang mga kamay. Come on, we praise. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Yes, Lord, to you be all the glory and all the praise of your children. For you are good, you are mighty. Hallelujah. Hallelujah. Kung naniniwala ka that God is good, you will continue to worship Him. Come on. Minsan pa ang mga kamay na yan, itaas para sa Panginoon. Buong lakas, buong sigla nating aawitin sa Panginoon that He is good. Amen? Hallelujah. Every heart, every voices. Come on, we sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. When we sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Every voice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation. People from every nation and time, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship. Come on, mga kamay. Who you na naniniwala that He is good. We worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. For the last time. We worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. For who you are. For who you are. We say you are good. Hallelujah. God is good and all the time. Hallelujah, oh God. Panginoon, napakabuti mo, oh God, sa buhay namin, Lord. And Lord, maraming salamat sa presensya mo, God. Maraming salamat sa walang humpay, Panginoon, na pag-agapay, Panginoon, sa mga anak mong nananatiling tapat, oh God. And church, today, wala po tayong ibang gagawin muli kung hindi itaas ng putong mga kamay natin sa puso. Pwede bang itaas natin yung mga kamay natin sa Panginoon? Na napakasarap po na as we lift those hands, no, tunay na ang Panginoon ang nagagalak sa kalagitnaan po natin. Amen. And lahat po ng nakataas ng kamay na yan, pwede po bang sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon? It says here in Psalm 62 verse 8, pakibasa po natin, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Do you believe that God is your refuge? Amen. Do you believe that God is your strength? Amen. Amen. And if God is your strength, if God is your rock, if God is your salvation, you will trust Him with all your hearts. You will pour out your hearts to Him with confidence. Na Lord, whatever happens, oh God, kung ano man ang sitwasyon po natin, ano man ang nilalaban natin, niluluhod natin sa Panginoon, in Him we can find rest. We can find rest in Him knowing that He is able and that He is there for us sa bawat laban po natin. Sabi nga po no, sa salita niya, that blessed is the man who takes refuge in God, for He will keep you in perfect peace. Gusto po ba natin yon, yung peace? Amen. And if we want that kind of peace, let's just surrender everything to the Lord today. Wala po tayong ititira sa sarili natin, kundi ibibigay lang po natin ang lahat sa Panginoon. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time.
His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. We sing, I trust in I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, God will never fail, 'cause He is with you in every season. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why. Come on, we sing. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I
He will never fail. Oh, I trust in God. He will never fail.
maraming salamat kasi Lord, bilang mga anak mo Lord, we are being reminded Lord, na hindi kami dapat matakot Panginoon, na hindi kami dapat magduda sa kung anong kaya mong gawin Lord. Because Lord, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, oh God. And Lord, ang laban namin, Panginoon, ay matagal mo nang tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. So Lord, allow your children, Panginoon, we as your children, Panginoon, patuloy kaming manahan sa presensya mo, Lord. Patuloy kaming magsumiksik, Panginoon, sa salita mo. Na Lord, all the more na kami ay nahihirapan, all the more na kami ay pinapatumpa ng kaaway, ay lalo naming itatayo, itataas, Panginoon. At lalo kaming titindig sa pangalan mo, Panginoon. Because Lord, our trust is in you. Not just today, not just tomorrow, but in all times, Panginoon. Habang kami ay nabubuhay, oh God. And Lord, that is our confidence that, Lord, we will never be shaken because our firm foundation is our refuge, our rock, Panginoon, at Ikaw yon, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And Lord, i-allow mo kami, Panginoon, na maging expectant pa kami sa gagawin mo, sa sasabihin mo, sa i-reveal mo today. And Lord, allow your children din, Panginoon, na maging faithful kami na servant mo, Panginoon, hanggang dulo, Panginoon. And Lord, maririnig namin sa iyo, Panginoon, na dahil nagtiwala kami, Panginoon, makakasama ka namin sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo, Lord. Lord, maraming salamat. To you be all the glory and all the praises of your faithful children. In Jesus' mighty name. And we shout, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless everyone. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow Him, and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll Ayan, good morning po. Good morning po. Ayan. Bali po, mag-a-announce lang po ako about sa ating Family Day. So, sino po dito yung naka-register na sa ating Family Day? Ayun. So, maunti pa lang po, no? Sino po yung gustong sumama sa ating Family Day? Ay, wala. Anyways, ang ating Family Day po ay mangyayari sa May 1. Sa Thursday na po ito. So, I hope makasama po ang bawat isa. Kasi gusto po namin maka-fellowship and maka-banding po kayo. So, ano po yung mga kailangan nating dalhin sa Family Day? Siyempre, unang-una, pang-swimming. Kasi Family Day yon. For sure, may swimming tayo. Second is, ano ba? Food. Food to share po sa bawat isa. Third is, ang bawat isa, dalhin niyo po yung family niyo sa ating Family Day. Magaganap po ito sa Garden Villa, sa may Sita Italia, sa Molino Tree. Ayan. Tapos po, wait lang. Ayan, open po ang ating registration until today. So, lapit lang po kayo sa amin and
Ayun, ang babayaran po natin is 250 per head po. Ayun. Pero pwede naman po, like half, 150, ganon. Pero sa mismong araw po, yun, ibabayad nyo po yung kalahati pa po. So, ayun lang po. Maraming salamat. I hope makasama po ang bawat isa. Thank you! Praise the Lord. Good morning, everyone. May tao po ba? Good morning. Mag-register po kayo, ha? Mag-register. Sino pong di pa naka-register dito? Kasi nag-register na ako, kaya dapat lahat po tayo mag-register. Amen? Yung mga anak po natin, pagkakataon nyo na to, di ba gustong-gusto nila mag-swimming. Dito, very safe kasi tayo-tayo lang yun nandito. Tama, di ba? Exclusive lang to for COG Imus. Gusto nyo po makitim yung mga anak nyo? Isama nyo po dito sa ating Family Day. And another announcement po na gusto ko lang pong i-share. Praise the Lord. Next week po, yan, dito na pala. Starting May 4, palakpakan po natin ng Lord. Ayan, ang ating pong Lancaster ay hindi na po siya dun sa function hall. Lilipat na po tayo sa mismong Lancaster Square, second floor, May 4. Kaya please, 10 a.m., please invite nyo po yung inyong mga friends na tiga Lancaster. Yung medyo nahihirapan po mag-travel going here. Meron na po tayong simbahan doon. Amen po ba? Alam ako po yung masaya kasi po, alam niyo po ba kung gaano kaganda yung location yan? I think it's in the, andun yung SM Appliance Store, may PS Bank I think, kung di ako nagkakamali. So napakagandang location to invite those people at tiga doon po. So for more info, si Brother Roy, tayo po kayo, Brother Roy. Yan, isa po siya sa mga leader po doon. Mamaya po, pwede niyo po siyang kausapin doon kasi pwede po rin po kayo mag-donate and then mag-support yung may mga customized po sila product and then yung mga bricks po. Yan. Praise the Lord. Kamusta po kayo? Kamusta po? Hiningal lang nga ba kasi announcement. Kamusta po kayo? Okay naman po? Kamusta po ang temperature sa labas? Mainit. Pero dito sa loob nating church, malamig. May si Brother Faith nga, naka-hoodie pa no? Pero paglabas mo, hindi mo magagawa yun kasi sobrang init sa labas. Alright. Sino po ang gustong mainit? Parang wala naman po, no? Meron po sa inyo gusto mainit? Wala. So praise the Lord kasi yung ating simbahan, palakpakan natin si Lord, na meron po tayong ilang aircon. 1, 2, 3, 4, and it's because of, syempre pagtutulong-tulong din po natin bawat isa. Napakaganda po tayo ay nagsisimba syempre sa magandang klima, sa malamig na air-conditioned room po. Amen. And kaya pala mainit, mga kapatid ay, sinerge ko po kasi yung heat index natin, no? Ibig sabihin, ito po yung kung gaano kainit. Sa Cavite City pala, itong lang to April 24, 44 degrees. Ano po ba yung lagnat? Si Tita Miners po dito, ng mga 37, di ba? Ganun po ba? Tapos mga 38, 38 po. 37 normal pa po yun. So 38, 39, guys, sobrang init na po nun. Kaya pala, ganito yung ating nararamdaman na init because 44 degrees na po pala. It's in Cavite City. Siguro same here sa Imus, ganun din po kainit. Nararamdaman niyo po ba yung sa mga bahay niyo? Meron sabi, hindi daw kasi may aircon. Sino sa inyo may aircon sa bahay? Sino sa inyo nagpipray for an air condition? Bilisan nyo mag-pray kasi magtatag-ulan na, di ba? Hindi na uso ulit yung aircon. Joke lang po. Pero kapag sobrang init po, naghahanap po tayo ng ganito, halo-halo. Sino po sa inyo gusto ng halo-halo? Sino po? Magsasurvey ako. Ano pinakamasarap na halo-halo? Rasons? Mang inasal? Mang Benz, Benz po, halo-halo, masarap din po yun. Tingnan nyo po yun. Meron din sila itong mga silog. Nag-promote pa, no? Pero ito po yung hinaharap natin pag mainit yung panahon. Sino po sa inyo, mainit yung panahon, nagkakape pa? Meron? Meron po? Yung parang init ng panahon, maglugaw kaya ako ngayon. Bili ka nga ng o kaya macaroni, ibig sabihin magsusopas. Di ba? Sobrang init na, mga Pinoy ganun sobrang init na, kakain ka pa ng mas mainit. Di ba? Sa London po, nung nakaraan, nagkaroon sila ng heat index ng 23 degrees. Nag-aalala na sila, mainit daw. Diba? Sa ating 44, nagkakape pa, no? So parang talaga ang mga Pilipino kayang-kaya mag-adjust. And this morning, allow me to share this pala, itong video na to. Ba't may ganyan? Sabi ko, ba't ang init, Brother Julius, tapos nagbo-bonfire ka pa? So last week po, siguro hindi nyo ako napansin, then my family also went to Pangasinan. Doon po kasi yung family ng aking asawa. Then, nagpunta po kami kung alam nyo po yung Daang Katutubo. Meron po ba nakakaalam? Daang Kalikasan, meron sa likod. Ito po ay yung ginagawang daan papuntang Sambales. So mataas po ito. Pag nandun po kayo, promise, hindi ko lang po nakuha yung ibang picture. Pero para po kayo nasa New Zealand. May ganun pala. At
kung napanood nyo rin po yung ilog ng Maples, Maples po yun, hindi Maples. Maples po, sa Pangasinan po yun, yung nag-viral, na linaw ng ilog, doon din po malapit yun. So free, wala po siyang bayad. So nakakatuwa lang po kasi nung gabing yan, sobrang lamig po kaya kami nag-bonfire. So hindi po tanghaling tapat, no? Mahirap mag-bonfire ng tanghaling tapat. Pero ito po ay gabi po nangyari. So bakit ko ba pinapakita ito? Ang traffic natin this morning, mga kapatid, ay basahin nga po natin. Parang may kumakanta sa isip nila, no? Oy, may kumakanta, through the fire. Pero hindi po yun yung pag-uusapan po natin, mga kapatid. Ano ba tong through the fire na to? Bakit ito yung pag-uusapan po natin? Ang ating verse ay manggagaling po sa buong Daniel 3. Pero babasahin ko muna po ang verse 17. If we are thrown into the blazing furnace. Pero bagong lahat po, meron po bang first timer pala? First timer. Baka makalimutan ko eh. Meron po ba? Ayun, si brother, sister. Pwede po tayong tumayo. Sige, tayo lang po. Sige po. Palakpakan po natin si Lord sa mga bago. Munti ko na makalimutan. This is the reason why we come every Sunday para makita din natin po yung mga bago nating kapatiran. Pwede po natin itaas yung ating kamay. Ipag-pray lang po natin sila. Let's declare blessing. Lord, salamat po sa mga kapatiran po na nandito po ng mga bago na nakasama po namin. I know, hindi po ito aksidente, Lord God, na nakasama po namin sila. Meron kang plano for them, gaya po ng ginawa niyo po sa amin, na nakilala namin kayo. Gusto po din namin, Lord God, na makilala nila po kayo, Lord God, maging sariling Diyos at tagapagligtas, Lord God. Lord, bless them, Lord God, and allow them, God, to experience your presence and your love this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So mamaya po, mga kapatid, meet ko po kayo after, no? Kamustahin ko lang po kayo. Gusto ko lang po makilala kayo, no? So yun po. So sabi dito, if we are thrown into the blazing furnace, narinig niyo na po ba yung word na furnace? Narinig niyo na po? So blazing pa, ibig sabihin, nagbabaga, sobrang init. Yung apoy na nakita niyo kanina, hindi lang yon. Ano lang yung patikim lang yon. Sobrang init daw na apoy. The God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Sige po, pray muna po tayo. Lord, thank you, God, for this morning, God. We just ask that your presence be with us. Lord, use me as your mouthpiece, Lord God. With all humility, Panginoon, ikaw lamang po makita, ikaw po magsalita, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa gayon, ma-receive po namin ang salita mo na makapagbabago po na aming buhay, Lord God. Lord, we are excited and we are longing for your presence, Lord God, this morning, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So again, if we are thrown into the blazing furnace, if we are, sino ba itong nagsasalita? We, ibig sabihin more than one. So ito yung tatlong yun. So sabi ko nga, kaninang umaga, Lord, bakit yung binibigay mo sa aking word na gusto mo i-share sa akin sa ating simbahan ay parang mga mahirap banggitin. Di ba last time, if you will remember, King Jehoshaphat. Nalala niyo po? So ngayon naman, mas humaba pa, no? Shadrach, Meshach, and Abednego. Pwede mo nating basahin yung pangalan nila? Wow, tama. Alam niyo po ba, pinakinggan ko pa sa Google yung tamang pronunciation, to make sure lang po. So baka may mga English teacher dito, sabi, Brother Julius, mali yung yung pronunciation. Pero yun po yung tama. Shadrach, Meshach, and Abednego. So bakit kaya sila ganyan? Nasa apoy pero parang cool, no? Ano yung isa? May hawak na juice, tapos nagpapamaypay. So later, pag-uusapan po natin ano nangyari. Then, I ask po na, please bear with me kasi nasa Old Testament po tayo. Okay lang po ba? Magkwento po tayo from the past? Okay lang po? Kasi gusto ko po makita nyo po yung pinakabuod, ano ba talaga yung gustong sabihin ng Lord sa atin through this book, Daniel 3. Alright? Let's proceed. Okay? So, nung panahon po nila, Meshach, Shadrach, and Abednego, meron pong isang king. Sabihin mo natin king. King. So, ito na naman, no? Parang tongue twister. Basahin po natin. Parang wala na. So, next topic, biro lang po. King Nebuchadnezzar. So, siya po yung hari nung panahon na yon. Okay, again, meron tayong three characters. Sino yung three character na yon kanina? Shadrach and Abednego. Then we have the king. What's the name of the king? King Nebuchadnezzar. One of the famous and powerful kings of ancient Babylon. He ruled from around 605 to 562 BCE and he's known for both his military conquest and monumental building projects. So magaling pala siya sa military. At the same time, meron po ba ditong architect or engineer? Taas lang po kamay. Kahit, humble lang tayo. Meron? Nagpipigil. Baka daw. Ayan, so para po siyang architect, ibig sabihin, mahilig siya magpatayo ng mga building, magaling siya magpatayo ng siguro mga bakod. Siguro that time, yung kingdom nila is mas maganda kaysa sa ibang kingdom. Kasi yun daw yung kanyang forte.
Nag-research po ako sa Google, mga kapatid, ano pa ba yung background nito ni King Nebuchadnezzar? So yung mga historical facts niya, sabi, he was the second king of Neo-Babylonian Empire. And conquest niya is, Nebuchadnezzar expanded Babylon's territory, notably defeating the Egyptians and conquering Judah, which included the siege of Jerusalem. This led to the Babylonian exile of the Jewish people. Architecture, he transformed Babylon into a stunning city. Sabihin niyo po, stunning. One word na nag-ano po sa isip niyo pag sinabing stunning, ano po? Yung katabi niyo po ba stunning? Yes, stunning. So parang maganda, nakakamangha, ganun po. So, naabutan niyo po ba yung Imus is municipal pa lang? Sino po dito nakaabot? Napagalatahan sa edad. Sino po dito nakaabot ng municipal? Tapos naging city siya, di ba po? So, ang nangyari po, dito sa ginawa ni Nebuchadnezzar, tinransform niya yung city into a stunning city. Ibig sabihin, kung dati, ganito lang yung bakod niya, mas pinaganda, pinabrick, so baka may pinagold pa, di ba? So, ganun yung strength niya. Magaling siya magawa ng mga buildings, di ba? Architecture, and so on. Eh, sa religion naman po and politics, he was a devout worshipper of the Babylonian gods, especially Marduk, and used religion to strengthen his rule. Ito lang, dito lang medyo sumablay-sablay tayo. Kasi, rin pala siya, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, hindi po tayo ganun, di ba? Dapat si Lord lang po sinasamba natin. So, tignan po natin, ano bang nangyari? Anong meron after this? So, Daniel 3:1-3, ano yung ginawa ni King Nebuchadnezzar? So, mag-start na po yung story natin sa Daniel 3. King Nebuchadnezzar made an image of gold. Sabihin po natin gold. Gold. 60 cubits high and 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials. So, meaning to say, lahat po ng officials, for example, ako si King Nebuchadnezzar, o lahat kayo pumunta rito kasi may ginawa ang golden image. Lahat kayo ay sasamba doon. So, di ba, ang sabi pa ay, anong buktong yun? Utos ng hari, hindi nababali po, di ba? Tama po ba? Utos ng hari, hindi nababali. So, ganun yung nangyari. And then, sabi po doon, di ba, officials assembled for the dedication. Dedicate pa, no? Parang may unveiling or unboxing. Parang gano'n, no? Bubuksan, ano ba itong ginawa na golden image? Ano ba itong sinasabi ni King Nebuchadnezzar? And then, dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before it. So lahat kayo, ini-invite ko na pumunta rito sa dedication ng golden image. So, sinabi mo, Brother Julius, 60 cubits and ang daming cubits, ano ba talaga yan sa feet? Para mas madaling intindihin, 90 feet. Nakakita na po kayo ng 7-footer? Matangkad po ba? Matangkad? Ito 90 feet. So ilang beses, do the math, hindi po ako magaling sa math, pero sobrang taas po ng 90 feet, tama? So syempre, yung mga tao na mga, wow, ano ba to? Ang taas, di ba? Ano ba tong na to? Ano ba tong tinayo ni King Nebuchadnezzar? And Daniel 3:4-6, then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. So mga kababayan ko, ito yung dapat yung gawin. Meron ng tinayong golden image. As soon as you heard the sound of the horn, flute, ang dami pong instruments, no? Lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must, guess what? Fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Hindi lang po pala siya, inauguration or dedication. Ano sabi po? You must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Imagine yung 90 feet na yon, kailangan mong sumamba doon. So whatever, kung sino yung Diyos na sinasamba mo before, sino man yon, ngayon dapat ito yung sambahin mo. So yun sinasabi ni King Nebuchadnezzar, no? And anong consequence, mga kapatid, kapag hindi ka sumamba doon sa golden image? Andyan na po, basahin natin. Basahin po natin, whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Wow. Kung sino daw yung hindi sasamba, ano mangyayari? Immediately. Ibig sabihin, wala nang, uy, wait lang, ayoko mainit. Hindi. Kakaragahin ka, dadaling ka ng soldier, papunta na doon sa blazing furnace kapag di ka sumamba. If you were in the story that time, ano pong gagawin mo, kapatid? Tanongin mo yung katabi mo, ikaw, anong gagawin mo kung ikaw yun?
Parang gusto mo na itulak yung katabi mo. Biro lang po. So parang anong gagawin mo kung ikaw yung nandun sa situation na yun? Mahirap po, di ba? Tingnan natin, ano bang gagawin nila, Meshach, Shadrach, and Abednego. Ito po yung tinatawag na, pressure to conform. Di ba po, sa buhay po natin, marami pong pressure na nangyayari para bumaliktad tayo sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Sabi ko kanina, sa office pa lang po, sinabihan ka ng ka-office mate mo, uy, mag-ano ka na, time out, madali namang i-edit yan eh. Di ba? Di ba po? Nakaka-relate? Okay, magdala ka ng stapler, hindi mo makikita ni boss yan. Di ba? Bond paper, saka printer, sama mo na sa kanyang adapter. So parang alam nyo, may joke lang po yun. I mean, mababaw na explanation, pero bakit may ganun po tayo? Like, kung Nebuchadnezzar, eto ka, sumusunod ka sa Diyos, biglang sasabihin sa'yo, ito gawin mo. Diba? Ito dapat yung, pero yun yung king, very influential. Pwede mangyari po sa atin yun, sa office po natin. What if yung CEO magsabi sa'yo ng taliwas na sinasabi ng Diyos mo? Ang kapalit ay yung promotion mawawala pag di mo sinunod, tama? Sino po sa inyo nasa corporate? Taas po ng kamay. Corporate, business, may business po, ayan. What if sa business, di ba? Sinabi sa'yo nung nagkitinda ka sa palengke, for example, sabi sa'yo ng katindahan mo, nagkitinda rin siya ng gulay o ng isda. Nakapunta na po kayo sa bagong imus public market natin. Di ba, bago na po. So, paano, what if sabihin sa'yo ng, ayusin mo yung medyo dispalkuhin mo yung timbangan para bumigat yung mo, tapos mas malaki kita mo, di ba? Pag ginanon ka ng mo kaya, ano sasabihin mo? Magiging katulad ka ba nila Meshach, Shadrach and Abednego na hindi? Mali kasi yan eh. Di ba? Mag-i-stand ka kahit nawawalan ka ng kita. Kasi nakikita mo ba't yung katabi kong tindahan, ang laki na ng kita niya, ako maliit. Di bali na maliit yung kita mo, pero righteous ka sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Kesa susunod ka dun sa ginagawa rin ng kasama mo dun sa business, pero hindi naman po tama. So yan, meron tayong tinatawag na pressure to conform sa buhay po natin. Na-experience po ba natin to? Mga peer pressure, di ba po? Na parang Sunday, yes, you are very energetic, praise the Lord, pero pagpasok mo ng Monday, andun na yung real battle sa buhay mo. Mag-i-stand ba ako? Should I go through the fire kasama ang Panginoon? Or isasambahin ko na lang itong Diyos-Diyosan para wala kaming away ng King? Diba? Parang walang friction. Sige po, let's proceed. And yun nga po, yung sabi ko po kanina na yung mundo po is mostly or lagi po nang nangyayari po sa atin is nagkakaroon po tayo ng pressure and then yung godly values po natin nawawala. Kung among yung nagkakaroon po ng ganong struggle, parang, Lord, alam ko yung gagawin, nagbabasa ako ng Bible, pero pag nandun ka na sa situation na yon, wow, ang hirap. Lord, ang init ng apoy. Dito na lang ako sa mas magaan. Dito na lang ako sa walang parusa, di ba? Parang, nakita naman natin yung tatlo, si Meshach, Shadrach, and Abednego, kung paano sila, mamaya ikukwento po natin kung anong ginawa niya. Anong ginawa nila nung dadalhin na siya ng king po dun sa blazing furnace. And sa ating pong mga trabaho, nabanggit ko na rin po kanina, hindi lang po pala sa business and work, pati sa school. Sino po sa inyo nag-aaral pa? Tapos po yung kamay, nag-aaral na pero ayaw mo na. Ganun. Meron bang ganun? Parang napatawa si brother. Pero, di ba pag nag-aaral ka, minsan sasabihin ka ng classmate mo, gusto mo bang tumaas yung grade mo? Mangopya ka na lang kasi, di ba? Mangodigo ka. May napanood ako sa Facebook, yung codigo niya yung pastel ba yun o color, tapos tablet pala yung nasa loob o cellphone. So parang alam mo yun? So, ganun ba tayo kapag nasa youth empowered, nasa Y8, umati tayo ng service, pero pagdating sa school, nandadaya na tayo. Nang-open natin. Nag-i-stand ba tayo ng word? Nag-i-stand ba tayo kay Lord or hindi? Tingnan mo yung katabi mo kung nag-i-stand kay Lord o hindi. Or natutulog na. So yun. So personal natin, in our marriage, di ba? In our relationships, in our family, as the head of the family, nag-i-stand ka ba palagi pag mayroong decision yung pamilya na ito yung tama. Yes, makikinabang ko dito pero hindi naman yung gusto ng Panginoon. Huwag po yun. Amen po ba? Amen? Are still with me po? Amen? Hallelujah. And the enemy uses fear and threats to make believers bow. Alam niyo po mga kapatid, alam niyo po ba na wala ng power po ang kaaway sa atin? Amen po ba? Ang nangyayari po is he's just trying to intimidate us. Parang babalakutin yung isipan mo na, hindi naman di ba? Hindi ka naman papagalingin ng Diyos mo di ba? Parang lahat ng sasabihin na hindi maganda, sasabihin para
mabago ulit yung values mo, di ba? Yung focus mo kay Lord. And ginagamit ng Lord yung fear and threats para tayo ay mawala yung ating focus sa Lord. So, ang mangyayari po ay di tayo mag-i-stand, di ba? Pero tignan po natin anong ginawa po ni Meshach, Shadrach, and Abednego. And Daniel 3:6-18, ito na po nangyari, no? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Wow. Nung nabasa ko po ito, ang angas, no? Parang sinabi po kasi niya, di ba, ang sabi po nila, parang lahat kasi, pinasusunod na, itong tatlo, hindi, matibay, no? Matigas. Ang sabi nila, we do not need to defend ourselves before you in this matter. So, salitang Pilipino, wala tayong pag-uusapan dyan, King Nebuchadnezzar. Bakit? Because if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Okay? But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. So, nakita natin kung paano nag-stand si Meshach, Shadrach, and Abednego. I-apply po natin sa buhay natin ngayon. Ganyan ba tayo katibay sa Lord? Pag merong gagawing di tama, hindi. Ito yung sinasabi ng Lord sa akin. Kahit mag-benefit ako dito, di ba? Ang hirap kasi. For example, meron kang work na gusto, pero alam mo hindi yung gusto ng work ng Panginoon para sa'yo. For example, mababa yung offer, pero may mas time ka sa Lord. Yun yung gusto ng Panginoon. So, pag tinanggap mo yung offer na yun, para magsasuffer, Lord, yung budget namin eh. Di ba minsan ganun tayo sa Lord? Parang di mo naman to kalooban. Ang baba ng sahod. Pero, ang gusto pala ni Lord is makaten ka every Sunday. Di ba? Makapag-ministry ka. Pero sa kabilang banda, may nag-o-offer sa'yo times 2. Pero may OT ng weekend. Don't get me wrong po, kasi iba-iba rin po yung schedule natin ng work. Example lang po ito. Pero, ang gusto ko pong sabihin is minsan, dahil sa result, dahil sa ito yung sahod ko, kinalimutan mo na yung stand mo kay Lord. Diba? Ano ba yung stand mo sa Lord? Diba? Lord, for example, may word ka kay Lord, mag-i-stay lang ako dito sa family ko kasi ito yung gusto mong gawin ko. Dito ako mag-work kahit na ito lang yung kinikita ko, basta magkakasama kami, just for example. Pero ikaw, biglang may offer na sa ibang bansa, ang ginawa mo, ay, apply na ako. Kinalimutan mo na yung word side ni Lord, di ba? Yung usapan niyo ni God. Like what happened to King Nebuchadnezzar, di ba? Dahil meron lang siyang sinabi dito sa mga tao, nagsunudan lahat, pero nung sinabi niya dito sa tatlong to, kanino? Kay Shadrach, Meshach, and Abednego, wala tayong pag-uusapan dito. At kapag tinapon kami sa blazing furnace, alam namin na i-deliver kami ng Panginoon. Who among you, ganun po tayo. Pag may problema tayo, alam ko, Lord, dadaanan ko lang to kasama ko yung Panginoon. Amen po ba? Amen? And sino po sa inyo nagtitiwala na kahit, Lord, mainit yung apoy, pero alam ko kasama ka namin. Amen. So wag po tayong padaya sa kaaway. Ito magandang offer to. Kunin mo na to. Diba? Like anong nangyari po nung, diba, nung Batadan po, diba? Nung panahon na yon sa Garden of Eden. Pero dapat po nag-i-stand po tayo. Kung anong sinabi ng Panginoon, dapat doon po tayo. Kasi yun po yung magdadala sa atin ng favor. Amen. Kasi kapag tayo po nag-decide, like for example, sumamba na sila Shadrach, and Meshach, and Abednego, to sa Diyos Jokasan, sayang po, di ba? Wala na po yung relasyon nila sa Diyos, pinagpalit po nila si God, di ba? And ang mangyayari po, wala na po yung favor ng Lord. Who among you is expecting favor from the Lord? Amen. So dapat, willing po tayo maglakad sa fire. Ano ba yung mga fire na to? Marahil ikaw po ngayon ay mayroong fire ng problema, or you're fired, literally, no? Nawalan ka ng trabaho talaga ngayon, right now. Sabi mo, pangiting-ngiti ka lang, pero wala kang trabaho right now. Or, you have problem with your marriage, di ba? Or, alam niyo yung, tawag dun, parang paycheck to paycheck na lang yung, yung sahod mo. Pagka sahod mo, tas nataas pa ng Meralco, di ba? Mataas ba Meralco nyo? Nataas po ba? Wala pa tayong magagawa dyan. Ginamit nyo po eh. Di biro lang po. Pero ang point ko lang is, ang dami nating problema po, di ba? Na parang, minsan, sinabi ko rin po ito kanina na, alam niyo po, pag dumating tayo sa punto na tayo tinapon sa apoy, mga kapatid, nandun tayo sa fire of problems, ang tignan po natin is yung dulo ng blessing ng Lord. Nakukuha niyo po. Madaling sabihin, pero pagdating ng panahon, pag yun ang pinaghahawakan mo, ngingitian mo na lang yung sitwasyon mo ngayon.
Maybe you are praying for a car. Sino po sa inyo parang yung talagang literally na gusto nyo ng sasakyan, hindi para iporma lang, pero for your family, for your baby. Medyo nahihirapan po kayo, gusto nyo talagang sasakyan kasi mainit. Alam nyo kapatid, patuloy lang kayo mag-serve sa Lord. Kasi darating yung panahon, makukuha nyo yung sasakyan na yan sa tamang kalooban, oras ng Panginoon, at ngingitian nyo na lang yung time na nagko-commit kayo. Na parang sabi nyo, Lord, sana tama, buti na lang, lumakad ako sa apoy kasama ka. Kasi kung ayoko na magsimba, walang sasakyan. Kung nag-give up ka na, wala na yung favor, di ba? So, tignan mo yung dulo. Nakasama mo yung Panginoon sa hirap at ginhawa. Pagdating ng panahon, you have your own car. Or some of you praying for a house. Hindi lang para ipagmayabang na may bahay, pero kailangan mo talaga ng house kasi yung bahay mo ngayon tulo ng tulo. Di ba? O yung bahay mo ngayon is walang security. Parang as a head of the family, parang gusto mo na secured yung, yung family mo, pero ang nangyari is wala ka talagang bahay, wala kang pambili ng bahay, di ba? And kapag yun ang iniisip mo, huwag kang susuko kapatid. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Mabibili pa natin yun. Diba? Kung katabi mo yung asawa mo, mabibili pa natin yun. Pero sa panahon ngayon kapatid, huwag kang magreklamo sa Panginoon. Diba? Kasi alam ng Panginoon yung pinag-pray mo. Kailangan mo lang maging faithful. Amen. Kasi pag sumuko ka, paano na? Kasi sabi ko nga kanina, umaga, hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi baka daw ma-reveal ng mga millionaires yung iba nating members. De biro lang po. Mga po kasi, iba nating mga miyembro is from, rin talaga, wala. So, kaya ko siya gustong i-share. Kasi nung time na wala sila, nag-serve pa rin sila kay Lord. Okay? Again, hindi ko na po pangalanan yung mga yun. Nasa likod, de biro lang po. Pero sila po ay talaga nag-serve sa Lord. Kasi simula po ng bata pa ako, nasa simbahan na rin po naman ako. Simula Sunday school. So, wala rin po sila dati. Yung iba OFW, iba may business. Pero ang gusto ko lang pong sabihin, nung time na nagkaroon sila ng fire, problema like si Shadrach, Meshach, and Abednego, nagtiwala po sila sa Panginoon kahit mainit yung apoy. So ngayon po, makikita niyo po sila, some of them is talagang binilas ng Lord, and di po natin alam, sila po yung some of nagdo-donate ng mga kailangan sa church, wala pong kapalit na hinihingi, because naniniwala sila na si Lord po yung nagbigay sa kanila ng property and blessings. Palakpakan po natin ng Lord. Di ba po? So gusto ko po kayong encourage. Baka may lacking po sa atin. Alam niyo po kung ano yun? Yung kapag may apoy na, ayaw na natin. Pag nainitan tayo, ayaw na natin. Tandaan po natin kasama natin ng Panginoon palagi. Amen po ba? Kasi wala pong anak ng Diyos na mahirap. Amen. Dapat po, bakit may kinakapos? Siguro kailangan natin i-apply yung sinasabi ng word ng Lord. Magtiwala tayo sa Lord. Diba? Baka mamaya kasi, nahihirapan tayo, ayaw na natin. Paano yung mga kapatiran natin na ito, mga nilook forward ko din na nakita ko, sabi ko, grabe itong mga to. Walang-wala dati, pero nagbibigay pa rin kay Lord. Di ba? Iba kasi mag-bless po ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Let's proceed po. Yan. Then, Nebuchadnezzar was furious. Sabi natin, furious po. Furious. Ito po is mas mataas na level po ng galit. Galit na galit. Kasi, sabi ko kanina, ano nga po yun? Ang ano nga po ng hari ay hindi po nababali, di ba? Tama po? Pero, etong tatlo pasaway, hindi kami sasamba sa Diyos mo. Diba? Galit siya sa tatlo, kay Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. No, galit. As in, galit na galit siya. He ordered the furnace heated 7 times. Kapatid, kung nainitan ka ngayon sa labas, times 7. Mainit yon? Mainit? Parang gusto mo lang maligo sa yelo, di ba? Pero, sabi po dito, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Galit ako ngayon, yung tatlong to na parang sumalaula sa akin, walang respeto, ayaw nilang sumamba sa golden image, itali nyo to at itapon nyo to sa blazing furnace. Times 7 yung hotness nung lugar. So can you imagine that? Ang init, sobrang init po. Anong ginawa po nila? So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. Mga kapatid, are you ready to go through the fire with the Lord? Kahit kabataan ka ba lang, may mga kabataan po dito, iba-iba po tayo ng situation, pero dapat ready tayo, nakasama natin ang Panginoon, dumaan sa mga pagsubok ng buhay o sa apoy ng buhay. Amen po. And sabi pa po dito, di ba mainit nga po yung flames of the fire, killed the soldiers who took up, pero yun yung nagdala po sa kanya doon, nasunog, namatay, sa sobrang init. Dinadala pa lang po
So ibig sabihin, wala pa po siya sa mismong loob. Doon pa lang po sa labas, namatay na po yung soldier na yun. Let's proceed. Are you getting the story po? And I want to you to realize that our God is able and He will deliver us from all the problem that we are facing. Amen po ba? And ang God, minsan hindi natin alam ang formula ng Panginoon. Di ba? Bakit inalaw ng Lord na lumakad sila doon? Pwede namang patayin agad yung apoy, di ba? Kasi gusto ng Lord ma-realize natin na kahit in pain, di ba? May lesson doon at gusto iparealize natin ng Lord na kasama natin siya sa mga oras ng problema, ng challenges. Amen po ba? Amen. And always remember nga na si Lord ay handang, He's able, and kaya tayong deliver for all the situation na meron tayo right now. If you will say right now na Brother Julius ngayon, imposible kasi ito yung pinag-pray ko. I want to share a story from ito kay Ate Win and Kuya Homer. Ito naman ay share na nila ito sa lahat po, yung story nila. It's about the story of yung marriage po nila. 20 years po sila na halos na broken marriage po ang nangyari. So, alam ko nanonood sila, Kuya Homer, na vacation pa sila sa Singapore. Pero I'm so blessed with the story of these two. Kasi po ang nangyari, 20 years silang halos may problema, pero si Ate Win, she keep on doing work for the Lord. Nagmi-ministry po siya. So how was that? Fire. Kumbaga yung fire na yon is parang times 20, no? 20 years eh. Ikaw kaya mag-serve ng yung asawa mo wala sa bahay. Alam naman ni Kuya, sinishare na ko yung Homer to. Lasing yung asawa mo, di ba? Nigarilyo or may bisyo, ganyan. Babalik lasing, ganyan. So, paano si Ate Win nagpatuloy na nag-serve sa Lord kahit sa gitna ng matinding problema yung fire na yun, di ba? Minsan wala lang tayong ulam, ayaw na natin pumunta sa apoy, di ba? Parang yung apoy mo, yung fire mo ngayon, wala ka lang ulam, ganun. Pero yung fire ng iba, marriage di ba? O kaya restoration. So mga kapatid, kailangan natin matuto sa situation na 20 years she keep on praying na Lord, sana mabago. Parang alam mo illogical parang wala nang makaka-restore. Pero meron pa pala si Lord. Amen. So, what if hindi nagtiyaga si Ate Win, hindi siya nagpray? Alam niyo po ba, walang Kuya Homer ngayon OJT pastor po natin ngayon, di ba? So, palakpakan natin ng Lord, ayan. Kasi po, one time, nakita po siya ng kapatiran natin, dati pa po ito, hindi pa po siya nababago ni Lord. Nag-iosip po siya sa kanto. As in, nakatulala. Ganun po siya. Kuya Homer, kinuwento ka ng kwento mo. Ganun, nakatulala siya, nag-iosi. Diyan sa kanto po, patindig araw. That was, 1 year, mahigit 1 year ago. So, nakikita mo talaga yung power ni Lord na kapag nagtiwala ka kay Lord, which is yung wife niya, si Ate Win, nagtiwala, Lord, may kaya ka pang baguhin sa marriage ko. Nagbago po. At ngayon, mas active na. Mas active pa si Kuya Homer, no? So, nakikita niyo po siya nag-preach ito pag Sunday. So, our God can deliver us kahit ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Maybe hindi marriage yung problem mo. Financial. Yun nga, paycheck to paycheck. Laging kulang. Diba? Laging kulang yung pera mo. Estudyante ka, parang gusto mo mag-aral pero yung magulang mo talagang kulang talaga. Kulang yung pera. Alam nyo, yan yung fire mo ngayon. So we need to learn from Meshach, Shadrach, and Abednego na I will go through the fire with the Lord. At babalikan ko tong time na to. Lord, tatawanan ko na lang to, ngingitian ko na lang tong wala akong pera, wala akong sasakyan, wala akong bahay. Kasi binubuo pa ng Lord. Amen. Yung bahay mo na pinag-pray ngayon, binubuo pa ng Lord. Di ba? Yung sasakyan na pinag-pray mo ngayon, tuition fee, binubuo pa yun ng Lord. Darating yun sa tamang panahon, according to His time and will. Praise the Lord. And, but even, gusto ko lang pong i-highlight tong verse 18. No? But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Matindi rin po yung tatlo, no? Nakita niyo po, medyo matigas yung ulo nila. Pero, matigas na ulo in a right way na talagang parang kapit na kapit sila kay Lord. Si Lord talaga kahit anong mangyari, hindi kami sasamba kahit sa ang Diyos, 'di ba? Sabi niya na kahit hindi kami, 'di ba? Kahit hindi kami i-deliver ng Lord dito, kahit masunog kami, we will obey. Ano po yung sinasabi diyan? True faith doesn't hinge on outcomes but obedience. Minsan sumusunod tayo. Susunod ako kay Lord kasi may blessing 'yan. What if hindi? So dapat parang faith po. Nag-o-obey po tayo kahit di natin alam kung anong resulta. Amen ba? Amen po. Sige po, palakpan natin ng Lord. Na hindi po porket na
malinaw, alam niyo yun, malinaw yung daan, kaya susunod ka lang kay Lord eh. Di ba? Sabi ko nga po, yung pag-preach po dito and yung pagsuserve po ng ating mga volunteers, sa totoo lang po, by faith din eh, di ba? Hindi rin po malinaw, pero isa lang ang malinaw po sa amin, nag-obey kami kay Lord. Kasi it's not, hindi rin po madali na mag-speak dito kasi hindi naman po kami lahat din speakers and nag-undergo pa po kami ng training. Pero sinabi ng Lord na mag-preach, mag-share ng word. So like, ano pong ginawa ni Meshach, Shadrach at Abednego, sumama po kami Lord kasama sa apoy kahit may mga challenges, tuloy-tuloy pa rin po. So I'm encouraging everyone, if you have talents also po, please use it for the Lord, kahit maliit lang. Di ba po? Pwedeng hindi po kayo nagsasalita, pero marunong po kayo sa ibang bagay, sa multimedia, sa Facebook, kasi meron po tayong online. Di ba po? Marunong po kayong sumayaw. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, baka marunong sumayaw yan, may tinatagong talent. Please approach po us, kasi maganda po, hindi lang po tayo member, tama? Tayo po ay worker lahat. Hindi nyo po kailangang maging pastor para maging worker o maging hirang ng Diyos o magagamit ng Diyos. Kahit po sa maliit na bagay lang po, magamit po tayo ng Panginoon. Amen. And napahalaga po palagi na makita natin lagi yung pagsunod natin sa Panginoon sa lahat po ng situation ng buhay natin. Amen. And we will see the favor and blessing of the Lord pag ganun po tayo. Amen po ba? Amen. And sabi po dito sa Daniel 3:25, I see 4 men walking around in the fire and the fourth looks like a son of the gods. Bakit ganito, no? Nagkataka sila, di ba 3 lang yung pumasok sa fire? Please study this, i-save nyo na lang po, pero maganda i-devotion nyo rin po ngayong week. So sabi po dito, bakit 4 na yung naglalakad doon? And God doesn't always prevent the fire, but He's present in it. So magkataka sa buhay mo, Lord, tanggalin mo na lang tong problema ko. Like Ate Win, balik ko na story ni Ate Win. Tanggalin mo na lang tong problema ko, Lord. Inip na ako, tagal na. Pero di ba, hinayaan ng Lord, pinagtibay yung marriage nila. Yung pala, gagamitin pala sila ngayon na mag-asawa. Sila po ang head ng couples po natin ngayon, young couples. And then, so ibig sabihin, hindi aalisin ng Lord yung problema minsan sa atin kasi may tinuturo po sa atin. Amen po ba? May tinuturo ang Lord sa atin. But, ito lang ma-assure ng Lord, sa init ng apoy, kasama mo siya dyan. Yun yung ating assurance natin mga kapatid. Kung ano pinagdadaanan mo right now, hindi ko po alam. Si Lord lang po nakakaalam. Pero kasama ka ng Lord. Bakit every Sunday, parang napapansin nyo ba, laging nahihit yung topic na God is always with us. Kasi wala talaga tayo pag wala ang Lord. Napansin nyo ba yung kahit anong topic, giving or kahit anong topic yan, parang laging nababanggit sa atin na huwag ka mag-alala, di ba? God will never leave us nor forsake us. Amen. Kasi po talagang wala po tayo. Tingnan mo yung katabi mo, wala yan pag wala si Lord. Di ba? Wala tayong galing, wala tayong kahit ano, di ba po? And God's presence is most powerful in our most painful moments. Sino po sa inyo may pinagdadaan? Di ba kasabay ng init ng araw, init ng challenges sa buhay. Meron po ba kayong ganun ngayon? Pwede po. Tango na lang po kayo kung meron. Meron po ba kayo? Maraming tumango Mukhang tayo ngayon Mga 2 hours pa. Di biro lang po. So mamaya pag-pray po natin, just a simple prayer that God will remove these problems or hindi naman po totally remove, pero samahan tayo ng Lord patuloy po sa apoy ng problema po natin. Amen. And sarap lang po sa kahit na mahirap minsan yung pinagdadaanan po natin, yung assurance po na kasama natin ng Diyos. Di ba po? Amen po ba? Amen. Then proceed po tayo sa 26. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted. Ito pong verse na to sa 26 hanggang 27, natawa po ako dito sa verse na to. Bakit? Sabi po dito, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies. Nakita niyo, sinabi po ni Nebuchadnezzar, servants of the Most High. Parang lang to si King Nebuchadnezzar. Noong una, sambahin niyo itong Diyos-Diyosan ko, pero ngayon, parang bumabaliktad kasi nagulat siya, bakit lumabas ng buhay? You want that to happen po sa buhay natin, na yung ma-amaze yung kaaway po sa atin, hindi tayo bumigay. Alam, bakit to si brother, Christian? Bakit si brother Christian, kahit anong temp ko, hindi talaga natin temp mangopya sa school. Nag-aaral ka ba, di ba? Di ba, kahit anong mangyari, gusto niyo po ba yung ganun? Yung kaaway na yung parang nagbabago na siya, na-amaze siya, bakit hindi ka magapi, hindi ka niya ma-conquer. Di ba? Kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Then sabi po dito,
They saw that the fire had not harmed their bodies. Hindi po nasunog. Walang third or second degree burn. Hindi ko po alam kung hanggang anong degree po yung burn. Pero hindi po sila nasunog or kahit po na-harm yung bodies nila. Nor was I here, dito po ako nagulat din, na kahit po isang strand ng buhok, hindi po nasunog. Kapag nanamnamin niyo po yung verse na yan, kahit sa buhok lang yung very life-changing. Grabe pala ang Panginoon talaga. Very illogical. Hindi mo alam kung paano siya kikilos. Pumunta ka sa loob, hindi ka nasunog kahit buhok mo. And He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Kahit na may pinagdadaanan ka ngayon, kahit na very impossible, kayang-kaya ka ng Lord na gawa ng miracle sa buhay mo. Like what He did on the life of Kuya Homer and Ate Win. Wala nang pag-asa, pero after 20 years, meron pa pala. So wag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, wag kang susuko. Okay? And sabi pa dito, yung robes nila hindi nasunog, were not scorched, and there was no smell of fire on them. So wala daw pong kahit na amoy ng apoy. Diba? Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman po amoy araw na, hindi naman kasi malamig naman din sa loob. Pero wala daw kahit na amoy ng apoy po yung paglabas nila. Wow. Kapag nagbabasa ka ng Old Testament, bawat isang verse, very life-changing. Babaunin mo na siya ng mga hanggang buong buhay mo. Kasi, grabe si Lord gumawa ng miracle. And sabi niya, kaya niya pa rin gawin yun ngayon. Amen, sa buhay natin. If you have sickness, ba't kasama ko sa prayer lagi yun? Kasi naniniwala po ako na kapag nag-pray ka kay Lord, humingi ka po ng healing, papagalingin ka niya. Walang requirement. Diba? Anak ka niya at nagkitiwala sa Kanya. Kapag nag-pray ka, diba? Sabi nga po, a prayer of a righteous man is more effective. Kapag talagang ikaw po ay nakapokus sa Panginoon, nagkitiwala sa Panginoon, papagalingin niya po yung tao may sakit. Maybe your parents, anak mo. Hindi mo kailangan lumapit saan? Sa albularyo, hindi po tayo lumalapit sa ganun kasi gawa po ng kaaway yun, no? And hindi po tayo lumalapit sa kung sino man yung kapagaling, pero si Lord po talaga, and He can use the nurses and doctors po para pagalingin po yung mga sakit nyo. Huwag niyo pong hayaan na parang, bang tawag dito? Parang gusto ko lang sabihin na hindi po ganun kalayo ang Panginoon sa atin. He's just a friend na, Lord, pagalingin mo naman ako dito, may cancer ako or I have this kind of feeling na hindi maganda, heal me. Dapat po magkaroon tayo ng ganung relationship sa Panginoon, sobrang lapit. Amen po ba? And hindi po siya rin basta-basta, kailangan po natin talagang, we must read the Bible, His Word, attend every Sunday, or kapag may pagkakataon, kaya po natin umattend ng mga prayer meeting, if kaya po, and then yung devotion po natin kay Lord. Kasi once na kinalimutan po natin, kapag pagbabasa ng Word of God, pag dumating ulit tayo sa apoy ng problema, wala tayong sasagot sa kaaway. Diba? Ayoko na dyan kasi nahirapan ako. Hindi mo na, kalimutan mo na. Dahil lumabas si Meshach, Shadrach, at Abednego na walang kahit anong isang hair or strand ng hair na nasunog. Amen. Okay, let's proceed. And Nebuchadnezzar said, ito, mas lalo ako dito natawa, no? Praise be to God of Shadrach. Di ba, Diyos-Diyosan siya, bakit ganyan? Bigla ka nagulat na, praise God daw sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. Bumaliktad bigla, no? Dapat ganyan pala yung kaaway natin, no? Hindi, kay Lord ako. Bumabalik, yung kaaway yung sumusuko, bumabaliktad, no? And then, they trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives. Pinuri pa sila, no? Kasi hindi sila sinunod ng king, pero hindi sila nasunog. Therefore, I decree. So, decree somehow para siyang batas or parang statement na sinabi ng king, that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Nakasunod po kayo? Nakasunod po kayo? Di ba po, ang sabi po, pinuri niya ang Panginoon, and then kung sino daw, nagkaroon siyang decree, kung sino daw magsasabi ng hindi maganda sa Diyos nila, Meshach, and Shadrach, and Abednego, I will cut into pieces. Parang bumaliktad yung story. Di ba po? Kasi nag-stand. So ganun ka din ba kapatid? Gusto mo bang ikaw yung maging testimony, ikaw yung mag-stand na kapag nakita ng tao na in the midst of testing, di ba? Nag-stand ka, lumakad ka sa apoy kasama ang Diyos. People will know and acknowledge God if you stand and obey in the midst of testing. Amen. Like yun, king pa mismo King pa mismo yung nabali, di ba na totoo yung bugtong, no? Or kasabihan, nabali yung sinabi niya na mali, baliktad. Kung sino man maghahamak sa Diyos nila, Meshach, Shadrach, and Abednego, puputulin ko na, I will cut into pieces, di ba? Sabi niya gano'n.
Sobrang dapat ganon din po tayo, mga kapatid. Di ba? Tayo yung nagiging dahilan para makilala ng kapitbahay mo kung sino ba yung Diyos na sinasamba mo. Pangit naman po nung nagsisimba tayo tapos, ay Christian pala yun. Parang nagulat pa yung kapitbahay mo, no? O yung kaibigan mo, Christian pala. Dapat baliktad, no? Wow, Christian siya, kaya pala ganon siya. Amen. So, pinapaalala lang po ng story ni Meshach, Shadrach, and Abednego na kahit anong mangyari, kailangan tayong mag-stand for the Lord. Mahirap, pero the C2S, your C2S will help you. Baka wala pa po kayong C2S, please, approach mo yung mga leaders natin para may mag-alaga po sa inyo, may mag-pray po sa inyo. Diba? Magkakaroon po kayo ng Word of God, sharing, ganyan po. And Daniel 3 verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Who among you gusto po ng promotion o blessing? Meron po? Sino po? Sige, taas nga pong kamay. Sino pong gusto ng promotion, blessing, and favor? Alam niyo po mga kapatid, hindi natin makukuha yon if we will not go through the fire with the Lord. Amen. And sabi po, ito po, lagi ko po dito na faithfulness leads to favor. So, maybe you are asking, Lord, I need a favor, pero hindi ka naman faithful sa Panginoon. You're not even, attending every Sunday. Or minsan, nakalimutan mag-pray sa pagkain na lang. Diba? Hindi mo na nakakalimutan man ng Panginoon. So, mga kapatid, if we want this favor, we need to be faithful in times of testing. Kahit nasa fire ka, ano mga fire mo ngayon? Sige, tell the Lord, ano yung mga fire mo ngayon? Money, diba? Work, or school, or broken relationship, or sickness, ganyan. Or yung feeling mo, personal yung parang, kahit anong gawin mo, parang sablay. May ganun ka ba ngayon? Yung parang kahit ano i-try mo, mag-business, mag-work, wala pa rin. Hindi ka pa rin nakakaipon. Or wala kang mapatunayan, ang dami nagsasabi sa'yo na 40 ka na pero ba't ganito pa rin? Ba't ganito pa rin yung mo? Wala ka na nakuha tamang work, ganyan. So, that is the lies of the enemies. Di ba po, sabi kanina, yung fear, yung threat, nanggagaling po yun sa kaaway. Pero mayroong pang magagawa ang Lord sa buhay mo if you will allow Him. Palakpan natin ang Lord. Hallelujah. Meron pa po mga kapatid, kailangan natin maging faithful na kapag dumaan ka ngayon sa apoy, tanda mo palagi, dalawa kayo. Hindi ka lang isa. Parang nangyari sa kanila, di ba kanina? May kasamang isa. Si Lord kasama mo, kapatid. And the Lord, rather, will not be tired of reminding you that I am with you always. Hindi siya mapapagod. Maybe isa lang ako sa mga preacher na nagpipreach dito, pero every Sunday maririnig niyo yan na God is always with you. Amen po ba? Walang Sunday na hindi nyo maririnig o mararanasan yung love ng Lord na He is always reminding you na I'm with you always. Kasi gusto natin mga kapatid, lahat tayo ma-experience natin yung presence ng Lord. Hindi tayo nabuhay sa lupa para maging talunan. Diba? Or mabaon lang sa utang. Or hindi natin ma-experience yung blessings ng Lord. All of us, mga kapatid, we deserve that blessing. Diba? As we serve the Lord. Kaso ang nagiging problema natin, konting apoy lang ayaw na natin. Diba? Konting problema lang, nakakalimutan na natin na sinasabi ng Lord na kasama niyo ako sa lahat ng problema. Diba? So, maging reminder sa atin itong story ni Meshach, Shadrach, and Abednego na, Lord, meron akong apoy ngayon, pero isusurrender ko to sa iyo lahat. Kasama kita, at titignan ko yung dulo, hindi yung ngayon. Kasama kita, may mga lessons learned dito. Titignan ko yung dulong blessing like what happened to Ate Win. Ang tinignan niya, 20 years ago, siguro nag-pray siya, Lord. Nag-pray siya, Lord. Wala akong makitang pero after 20 years, alam ko makakasama ko yung asawa ko sa ministry. What happened? Kuya Homer, nag-preach na rito. And if hindi nagtiwala si Ate Win kay Lord 20 plus years ago, hindi po mangyayari yan. So, I'm encouraging everyone, mga kapatid. It's a reminder for us this Sunday. Ito yung pinaka-word ng Lord sa atin. Faith in the fire. Shadrach, Meshach, and Abednego trusted God even when threatened with death. So kahit na maraming mawawala sa akin, si Lord pa rin yung pipiliin ko. Kahit na buhay ko yung kapalit, si Lord yung pipiliin ko kasi ito yung pinakatamang gawin ko sa buhay ko. Kasi kapag gumawa ako ng sarili kong kaparaanan, I know it will lead to destruction.
I know you will agree with me. Kapag sarili mo sinunod mo, kapatid, palpak na naman. Right now, try to follow God and try to walk through the fire with the Lord. And idol rejected, they refused to worship the golden image, staying loyal to God alone. Are you loyal to our God? O parang minsan, sa area na to, oo, yes, pero sa area ng relationship, or maybe you are single right now, or nagpipray ka na parang makasama mo for sa habang buhay. Pero sa relationship na yun, hindi mo inaalaw ang Lord na siya yung magbigay sa'yo ng tamang partner sa buhay mo. Or sa area ng pera, sa lahat, Diyos mo si Lord. Pero pagdating sa pera, hindi ka nagbibigay. Laging yung sarili mo lang yung sinusod mo para for your own good. Yung mga properties or your resources na re-receive mo, mga kapatid. So, we need to refuse yung golden image na yun. At yung golden image na yun, hindi lang po siya yung gawa sa kahoy o Diyos-Diyosan o santo. Pwede pong yan yung time nyo. Pwedeng relationship, o pwedeng properties, o yung work nyo maging Diyos-Diyosan nyo po, na hindi na po kayo nakapokus sa Lord, doon na lang po sa mga blessings niya po. So just a reminder for us that we need to refuse the golden image or yung mga idols po natin sa buhay po natin. And are rescued by God. God showed up in the furnace, protecting them from harm. Right now, if you are in the midst of the problem, gusto nyo bang mag-show up si Lord sa buhay nyo? Amen. Gusto nyo ba sa kaligtaan ng problema nyo right now? Lord, magpakita ka naman, Lord. I'm so tired with this life na parang paikot-ikot na lang yung problema. Lord, mag-show up ka in my situation right now like you did in Meshach, Shadrach, and Abednego. Lord, gusto ko dalawa tayo sa apoy, Lord God. And we will pray for that later on. Kasi kanina maraming tumangot, di ba, na parang ang daming problema. Please, wag po kayo lalabas sa lugar na ito na hindi nyo surrender sa Lord. Kasi kapag may free will po tayo, mga kapatid, kapag hindi natin surrender sa Lord, lalabas ka, dala-dala mo pa rin yun. Pero we will pray later, together. If you have that different fire up. Problem in marriage, fire up money, or mismo na-fire ka talaga sa trabaho, wala kang trabaho right now, ibibigay natin sa Lord din. Okay ba yun? Ibigay natin sa Lord. And then last is exaltation of God. Nebuchadnezzar acknowledge the power of their God and praise Him. Ito sinasabi ko na maganda ma-amaze yung kaaway sa atin. Na magulat na lang yung kaaway na, sino ba to? Ba't nag-stand? Bakit hindi ako sinunod, di ba? Hindi siya nag-fall into sin or temptation. Mas pinili niya si Lord sa buhay niya. So yun po. And to end po, pakita ko lang po itong image na to. So bigyan ko lang po ng time like 30 seconds. Pag nakikita niyo po ba yung image na yan, ano pong dating sa inyo? Relate that to your personal lives. Sa problema mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Lord sa buhay mo. Amen. So like that in the fire, you need to decide once again na pagtiwalaan ulit ang Panginoon, na siya ulit ang maghari sa buhay mo, na may pag-asa ka pa, kapatid. Yun yung gusto natin iparanas sa mga tao, iparanas ng Lord sa mga tao, na kapatid, hindi ka talunan, may pag-asa ka pa. Diba? Yung apoy na yan, temporary lang yan. Again, sinasabi ko kanina, you are praying for a car, for example, init ka na, yung binubuhat mo yung baby mo, sobrang init, ganyan. Pagdating ng panahon, kapatid, if nanatili ka sa Panginoon, God will reward you that blessing if you will keep trusting Him and obeying Him. And darating yung Panginoon, mag-look back ka na lang, Lord, salamat, kasi hindi ako sumuko. Diba? Yung time na maraming apoy sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Can we just stand up? This morning, we still have time. Ito palagi ko sinasabi, every Sunday, na gawin natin very special yung Sunday natin. Parang, let's give our best worship kay Lord. Pwede bang yung mga problema o yung mga katabi natin, wag mo natin pansinin? Pwede ba yun na parang kay Lord, wag mo tignan yung nasa harap o nasa likod? Tignan mo si Lord. Kausapin mo si God na if you are this person, na marami kang fire sa buhay mo, na gusto mo nang sumuko dun sa apoy, ayaw mong pumunta o nasa kalagitan, gusto mo nang lumabas. This is a time na surrender mo ulit kay Lord para makapagpatuloy ka sa buhay mo, mag-serve sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's give our best worship. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look
Spirit with us. Forever all my days, I will love you, God. We worship. I will love you, Lord, my strength. We love you, Lord. You are our strength, Lord God. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all So, my hallelujah. days, I will Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship the Lord. Worship the living God. Hallelujah. We worship you, Lord God. You deserve all these praises, Lord God. Thank you, Lord God, for being with us always, Lord God. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Yes, Lord. If you are in that situation right now na maraming fire, we'll just ask you to raise your hand. Siguro para hindi ka mahiya, taas mo lang yung kamay mo kahit mababa lang. It's just symbol at surrendering to Lord na meron akong fire right now, Lord, pero I believe na kasama kita, Lord God. Panginoon, nakita mo mga kamay, Lord God, ng mga taong ito, Lord God, na may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang apoy na pinagdadaanan right now. One thing for sure na alam namin, Lord God, na you are with us, Panginoon. Mapagdadaan namin to, Lord God. Malalabanan po namin to, Panginoon, kasi kasama ka namin, Lord. Not with our own strength, Lord God, but because, Lord God, you are with us, Lord God. Whatever it is, Lord God, problems sa marriage, Lord God, I pray for restoration in the name of Jesus Christ, Lord. And also, God, if you have problem in our job, in our business, God, I pray na yung mga nawala, Lord God, i-restore mo, Panginoon, Lord God, and give us more opportunity, God, Panginoon, na makapagbigay din sa God to give worship to your name, Panginoon, Lord God. And Lord, hallelujah, God, maging sa mga sickness, kung meron kayong karamdaman na right now, please, just raise your hand, and then, Lord, we pray for healing, Panginoon. There's a power, God, in your name, God. If we declare, Lord God, you are the great healer, we pray for healing in the name of Jesus. Walang maliit na sakit o anong malalim na karamdaman ang di mo kayang pagalingin, Panginoon. In Jesus' name, be healed. Thank you, Lord God. And also for those people na walang direction, feeling mo walang direction yung buhay mo, yung identity mo hindi mo alam. Your identity is in Christ, anak ka ng Diyos. Kailangan mo lang makita ang gusto ng Lord para sa buhay mo. Hallelujah, Panginoon Lord God. And for those people, Lord God, na feeling nyo wala ng pag-asa, may dumarating yung time na parang you want to give up. Siguro right now parang okay ka sa labas na anyo mo, pero sa loob, sobrang nahihirapan ka na right now. I pray that you will be delivered by our God. Lord, I pray, Lord God, Lord, palayain mo kami sa gawa ng kaaway, Lord God. Sa lahat po, Lord God. Sa isip, sa litas na nagawa namin, Panginoon, Lord. Forgive us, Lord God. Deliver us, Lord God, from the sins, Lord God. Deliver us from all the bandages, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord, salamat. Dahil alam namin, Lord God, na hindi ka po bingi, Lord God. Pinapahinggan mo, Lord God, lahat ng panalangin namin, Lord God. At ito po ay selyuhan nyo, Panginoon, ng yung banal na dugo, yung banal na spirito, Lord God. We are claiming all the blessing in the name of Jesus. Come on, let us thank the Lord. Lord, we claim every blessing, Panginoon. Every prayer request na meron kami right now, Panginoon. And salamat dahil muli mong binuhay, Lord God, ang panampalataya namin, Lord God, na kapag kami dumaan sa kahit anong apoy ng problema, kasama ka namin, Panginoon. Lord, my prayer is you will bless all the people here, Panginoon, Lord God. Sa lahat po ng pinagdadaanan nila, Panginoon, salamat, Panginoon. Kasama niyo po kami. Kasama niyo po kami, Lord God, sa buhay, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord. For those people na watching online, God, Panginoon, I pray that you will also speak to them, Panginoon, kahit hindi sila nakatin physically here, Lord God. Baguhin niyo po sila, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. And you are worthy to be praised, Lord God, Panginoon. You are worthy to be praised, Panginoon. Lahat mo ng kanta na kinanta namin, kulang pa po ito, makabawi man lang kami konti, Panginoon, sa Lord God. Kulang pa po itong ginagawa namin na 1.5 hour na service. Kulang pa po ito. Pero Lord, tanggapin mo ito, Lord God.
bilang papuri namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa pag-iwahiwalay po namin, God, I just pray that you will be with your people, Panginoon. In every situation, in every challenges, in every decisions, Panginoon, kayo po ang mauna. Lord God, hindi po ang aming sarili o ano man pong ibang bagay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, for those people, Lord God, na makapagbigay ngayon, Lord God, this morning. I pray that you will bless them, Panginoon. Gamitin niyo po itong maika po for the advancement of your kingdom, Panginoon. And for those people na hindi po makapagbigay this morning, I just pray na you will give them source of income, work, jobs, Panginoon, on business, Panginoon, para makapagbigay po sila, Lord God. They will experience the joy of giving, Panginoon, Lord God. Again, binibigay po namin ito sa act of worship sa iyo, Panginoon, Lord God. Kulang pa po ito, Panginoon. Ikaw po ang may-ari ng mundo, Panginoon. Binabalik lang po namin, Lord God, ito po yung kaya po namin ibigay sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. And Lord, bless your people, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord God. We give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all po. God bless po sa ating lahat. See you again po next week. Ayan. And sa mga malapit po sa Lancaster, no, we are inviting everyone sa May 4 po ay nandun po sila sa Main Square. Ayan, pwede po kayong mag-join doon sa kanilang services. 10 a.m. po yan. And of course, May 1, Family Day po. Pwede pa po kayong mag-register for the last time. Diyan po sa booth natin sa labas. Ayan, kita-kits po tayong lahat. God bless everyone.